Yan, magandang araw mga idol Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kabisnes. Sa ating pong mga kapapi, mapagpalang araw po sa ating lahat. Nakinig ako mga idol dito po sa last video, between Vera, Mrs. Kabisnes, kasama po si Mr. Kabisnes, and din mga kagwang. Ito po ay iba't ibang klaseng, yung parang balik tanaw sa mga nangyari, bakit nagkaganon sila Vera, ano nga ba yung kanilang hinanakit, ano nga ba yung kanilang samaan ng loob. So, marami mga nabanggit sila. Pero, mas okay na sana yung pag-uusap nang doon sa may parting dulo, tila na hotset si Anime. So nagka-interest ako mga idol kasi na-hotset si Anime. Yung sinabi niya na patungkol sa usaping tamad, na yung pagkawika niya na sinabi ni Mrs. Kabisnes na tamad si Vera. Yun yung yun yung conclusion. Pero ano nga ba ang talagang sinabi ni Anime? Ito po yung mga idol. So nagkaroon ako ng pagkakataon na pakinggan, panoorin yung portion doon. Ito po yung part mga idol. Pakinggan po natin yung part kung saan napapalob po yung issue na yan. Yung kwento na yan. Okay? Pakinggan po muna natin si Anime. Puro lang tayo at tanong, Sir Anime. Walang sagot. Kaya nga po Marlene Cabanilla di ba puro lang tayo tanong? Kasi hindi naman natin sila pwedeng husgahan. Dahil nakabatay lang tayo doon sa napapanood natin sa vlog. Pero itong opinion ko ito, binabatay ko ito doon sa aking naobserbahan. Kaya ramdam na ramdam ko. Lalo na kay Ate Vera na meron siyang hinanakit. Ngayon, ang tanong, kanino? Bakit hindi niya maipagtapat kung kanino siya may hinanakit? At ano ba yung hinanakit niyang yun? Kasi ramdam na ramdam natin, mga kabisnes, mga kapapi. Alam kong hindi lang ako ang nakaramdam nun. Lalo na yung tinanong siya ni Indoy, nung umiyak na siya. Ito, pakinggan nyo Na may nagsasabi daw sa kanyang tamad. Bigla ko nga naisip si Mrs. Kabisnes. Yun Okay. Ang sabi ni, yun doon sa is, puro lang tayo espekulasyon, puro lang tayo hula kasi walang katotohanan. Now, sabi ni Anime, nung sinabi niya na tinanong siya ni Intoy, tinanong siya ni Intoy, ulitin nga po natin para sureball, ulitin natin isa pa. Tayo at tanong, Sir Anime. Walang sagot. Kaya nga po Marlene Cabanilla tayo at tanong, Sir Anime, walang sagot. Kaya nga po Marlene Cabanilla di ba puro lang tayo tanong? Kasi hindi naman natin sila pwedeng husgahan. Okay. Ito yung magandang punto kay Anime na sinabi, puro lang tayo tanong, hindi naman natin sila pwedeng husgahan. So, dito mga idol, maririnig mo na pinapaalam ni Anime na hindi niya hinuhusgahan si Lito at si Vera. Base sa kanyang sinabi. Okay? Tuloy natin Dahil nakabatay lang tayo doon sa napapanood natin sa vlog. Tama. Pero itong opinion ko binabatay ko ito doon sa aking naobserbahan. Okay. So, ngayon, pumasok na siya na itong opinion ko ito is based on my observation. Kasi ang pagre-reaction mga idol ay may mga parte yan. So, kung mayroon kang nakikita doon sa nire-reactionan mo, ngayon magbibigay ka what is your observation. Pero hindi mo pinalalagay na ito talaga ang sakto. Observation, ibig sabihin, ito yung ito yung pananaw ko doon sa nakita ko . Ito yung interpretasyon ko . Ganun ang pagre-reaction. So, tuloy tayo. Kaya ramdam na ramdam ko lalo na kay Ate Vera na meron siyang hinanakit. Ngayon, ang tanong, kanino? Bakit hindi niya maipagtapat kung kanino siya may hinanakit? At okay. Ano ba yung hinanakit? Putulin natin Ito pinakamagandang punto.
ramdam na ramdam, sabi ni Anime, ramdam na ramdam ko na mayroon siyang hinanakit. Pero ang tanong kanino? So, ibig sabihin, along the way, habang nanonood si Anime sa mga video at mga sinasabi ni Vera, nararamdaman ni Anime na mayroon siyang hinanakit. Ang tanong, sabi nga ni Anime, kanino? So nag-isip ngayon, kung nagre-reaction ka, nag-iisip ka na kung ito yung assumption mo na nagagalit o may hinanakit yung taong binibigyan mo ng reaksyon, siyempre hindi mo namang sabihin po, hindi mo namang pwedeng sabihin na si ano galit ito kay ano, di ba? So kailangan mo na, kanino kaya galit ito? Ito yung punto ni Anime. Okay, tuloy tayo ha para ano. Yan yun. Kasi ramdam na ramdam natin mga kabisnes, mga kapapi. Alam kong hindi lang ako ang nakaramdam nun. Okay. Lalo na yung tinanong siya ni Intoy, nung umiyak na siya, na may nagsasabi daw sa kanyang tamad. Bigla ko nga naisip si Mrs. Kabisnes. Iyon. Okay. Putulin natin ha. So, nung nag-iisip na, nagkakaroon na ng, kumbaga, mayroon na si Anime, mayroon na siyang nababasa. Ito na yung nababasa niya. Mayroon na siyang hinanakit, sabi niya, pero hindi niya alam kung kanino. Ngayon, sabi nga dito, nag-usap si Vera at si Intoy at nung umiyak siya, may sinasabi ni Vera na may nagsasabing tamad siya. So ibig sabihin, hindi si Anime ang nagsasabi na tamad siya. Kundi kinuha ni Anime yung salitang tamad siya doon sa kanya mismong sinabi na mayroong nagsasabi na tamad siya. And dahil doon, nagkaroon si Anime ng assumption na mayroon siyang kinagagalitang tao, di po ba? Ang assumption ni Anime, baka si Mrs. Kabisnes. Yun yung anong maliwanag doon kasi kailangan i-interpret natin, basahin natin ng maigi kasi dito sa totoo lang, nung narinig ko yung ano, parang sabi ko, ba't nasabi ni Anime yun? Bakit naging ganun? Pero nung narinig ko itong pinarinig ko sa inyo, ako mga idol, ang interpretation ko dito, pinagtanggol niya si Mrs. Kabisnes. Naramdaman niya, nakita niya na may hinanakit si Vera. Dahil may nagsasabi sa kanyang tamad pero hindi niya alam kung sino. At dahil doon sa usapan nila ni Intoy, nagkaroon siya ngayon ng assumption na, tika, baka nga ang tinutukoy ni Vera na nagsasabi ng tamad sa kanya ay si Mrs. Kabisnes. So yun ang ano, yun yung ano dito, no? Ibig sabihin, hindi direktang sinabi ni Anime na ayon kay Mrs. Kabisnes, tamad si Vera. Iba po yun. Dapat sa totoo lang po, napakahirap po magbigay ng reaksyon po. With due respect ho kay Mr. Kabisnes at kay Mrs. Kabisnes kasi kung mapapansin natin dito sa bandang dulo na hot seat si Anime. So dito mga idol, hindi ko po pinagtatanggol si Anime. Dahil kapwa ko reactor, tinitingnan ko at binabalansi ko ang lahat ng sinasabi mula sa sinasabi ni Vera. Actually, nag-ugat ang lahat ng ito sa issue ng motorcycle tandem na bumisita kay Vera. Which is, nagkaroon din ng pahayag si Mrs. Kabisnes. Di po ba? Kung atin pong babalikan ang mga reaksyon at komento doon po sa motorcycle tandem, alam niyo po, may sinasabi na may mga comment doon na hallucination lang ito ni Vera. Excuse lang ito. Ito hindi naman galing sa akin. Ito naman ay galing, baka naman mamaya masabi ni Vera na si taong gala. Pasensya na Vera. Binabalansin lang natin kasi kailangan maingat tayo sa pagbibitaw ng salita. Or else, yung ating tinatalakay doon po sa pagharap sa ating pagkakamali, na-divert. Actually, dito sa is na-divert eh. Hindi naharap, ano sana yan? Harapan. Bakit nagkaganon? Bakit galit ka, Vera? Okay naman, di ba? Okay na. Kasi nakabalik na sila. Binabalik na, kumbaga balik tanaw lang. Ang problema dito, nag-jump eh. Pumunta kay Anime. No? So, balik tayo doon sa usapin, sa issue ng
riding in tandem. Actually, yung riding in tandem, sabi nila hallucination lang yan. Embento lang ni Vera kasi wala siyang maipakita na hindi niya nabidyuhan. Pero siya ang nagsalita na may taong ano. Pero ako mga idol, nung nag-reaction ako, binigyan ko yan ng benefit of the doubt. Hindi ko kinungklod na hallucination lang yan ni Vera. Hindi ko rin kinungklod na tama yung sinabi ni Vera. Bakit? Kasi si Vera lang ang nakakaalam ng totoong pangyayari dahil siya lang bukod tangi ang present on that time. Walang iba. Wala doon eh. Si Lito, di po ba? So, sino din tayo para questionin kung tama o mali ang sinasabi ni Vera, di ba? Kasi sa kanya yun, statement niya yun. Kaya nga lang, sa pagkasunod-sunod ng event, base sa kanyang mga sinasabi, hindi maisasantabi na nagdududa ang tao na gumagawa lang siya ng kwento. Ako payo ko sa ganito, Vera, harapin natin ang issue. Huwag natin i-divert. Kasi itong sinabi naman ni Anime, hindi naman talaga direktang sinabing tamad ka eh. Nagkaroon lang siya ng conclusion dahil sa pagkasunod-sunod, sabi niya, puro lang tayo hinaga, puro lang natin, kasi walang statement na klarado. And then, pinagtahi niya yung statement. And dahil reactor siya ng ka-business, nagkaroon siya ng pagkakataon na, uy, tika, baka nga ho si Mrs. Ka-business ang pinapatungkulan ni Vera na nagsasabi na tamad siya. Yun po yung hindi po direct. Iba po kasi yung direktang sinabi sa baka sinabi. Iklaro natin. Doon po sa mga sinabi, sana po mapansin ito at I do believe na magkausap si Mr. Ka-business. Ganon din po si Mrs. Ka-business now. Kasi nakita natin na medyo may pahayag doon si Mrs. Ka-business din. Siyempre, pinagtanggol din niya ang kanyang sarili. And it's normal naman. Naintindihan ko yung side ni Mrs. Ka-business kasi pinagtatanggol niya yung kanyang sarili. No? Pero, ang punto de vista dito, ang punot dulo, is parang mali yung pag-relay ng message ni Vera noon sa reaction ni Anime. Sorry ako talagang kangina ko pa pinanonood to eh. Kangina ko. Kung balikan natin yung kay Papa Dins, wala din namang totoong sinabi doon na nagsabing tamad si Vera, di ba? Sabi lang niya, may riding in tandem na pumunta, na nagsabi, o galing daw sa bahay, na nagsabi na ganito, ganun. Di ba? Tapos, asan nang galing yung nagsasabing tamad si Vera? Kay Vera mismo, doon sa pag-uusap nila ni Intoy, base dito sa reaksyon ni Anime. Yun ang pinagbasihan ko, di ba? Maliwanag, sabi ni Anime. Nung nag-usap sila ni Intoy at umiyak siya na mayroong nagsasabing tamad siya. At sa pagkatagpi-tagpi nito, nagkaroon siya ng konklusyon na tika, hindi nga ba ang tinutukoy ni Vera ay si Mrs. Ka-business? Yun po yung sinabi, iba po yung tika. Bilang reactor, iba po yung ibig sabihin na hindi nga ba siya yung tinutukoy ni Vera na si Mrs. Ka-business? Although, medyo na shortcut dan yung pagkapaliwanag ni Anime, parang dumiretso eh. Parang may missing link lang doon kung kaya't medyo nagkalituhan. Pero kung i-interpret mo yan, ako bilang reactor, yun ang interpretation ko. Hindi direktang sinabi ni Anime na si Mrs. Ka-business ang nagsasabi na tamad si Vera. And then, sa ganitong klase, I think wala namang issue dito eh. Kaya lang, kung titingnan natin yung video, i-analyze mo, parang naglatag siya ng isang lason. Pak! Naglatag siya ng isang lason si Vera na, pak! Tapos biglang pumihit yung usapin napunta kay Anime. So, pasensya na kayo, pasensya na, Mrs. Ka-business. Kasi hinanap ko ang kwentong ito para at least ako naman makapagpahayag. Tayo naman mga idol, pumapagitna lang sa issue. Para hindi, ang purpose lang naman natin is maisaayos ang lahat. Iniiwasan natin na magkagulo within the followers. Ganun din po siyempre kaya sa mga sumusunod at followers din ni Anime, at bilang reactors hindi rin masaktan din naman kanyang damdamin kasi dito po talaga
medyo may ano lang, may mali lang doon sa pag-relay ni Vera ng message during doon sa video na yan. Nakausap niya si Mrs. Kabisnes and si Mr. Kabisnes. Ako, yun po yung opinion ko. Yun po yung pananaw ko doon, mga idol. Ngayon, ano po ang magiging solusyon nito? So since naging ganito na po ang usapin, I do believe kailangan pag-usap-usapan ito. At siguro, ako para sa akin, payo ko lang, no? Huwag tayong maging yung bang pusong mamon sa mga ganitong huwag tayong maging masyadong, dapat open-minded tayo. Kasi, ang issue na pinag-uumpisahan is sa ating sarili. Dapat pinaprocess din natin. Huwag tayong masyadong magalitin pag may isyung binabato sa atin. Uy, tika, kasi minsan kasi pag nagalit tayo dahil nabanggit yung pangalan mo, tapos ganito, iba po yung naging interpretasyon natin. Din naipasa. Iba na po yung interpretasyon. Pag naipasa na po ng maling interpretasyon, doon po tayo na po problema. Parang ano lang yan, parang pagsusuot lang po ng polo shirt, di po ba? Pagka doon po lang po sa unang butones pa lang, maling-mali na, hanggang sa dulo po niya, pag nagtapos, mali po yun, di po ba? Dapat pag nagsusuot ng polo shirt, unang butones, sakto na, para pagdating sa dulo, eksakto pa rin. No? So ganito lang po siguro, harapin natin ang katotohanan kung ano. Lahat naman po ng ating mga sinasabi ay para po yan sa kabutihan ng lahat. Wala po namang sino mang nagnanais na wasakin ang kabisnes. Wala pong sino mang nagnanais. Kung isa kang kung isa kang kabisnes, unless po basher ka ng kabisnes. Kasi yun lang naman ang na wasakin ang kabisnes is basher ka ng kabisnes. Pero kung nandyan ka sa kabisnes, kung ang puso mo ay para sa kabisnes, so ang pagtrato mo dito sa mga ganitong issue is talagang may mga question mark lagi 'yon. Di po ma? So dito sa sinabi ni Anime, may hanging question doon eh. Oo, may hanging question. Hindi ba ang pinatutunguhan niya ay si Mrs. Kabisnes? Dapat 'yun ang sinagot ni Vera na hindi naman po, wala pong ganun kasi ang issue nanggaling sa kanya eh. Hindi yung nanggaling sa iyo ang issue, ibabato mo sa ibang tao. Pasensya na po kayo, pasensya na po kayo ha, Vera. Pasensya na po, Mr. Kabisnes, Mrs. Kabisnes. Kasi po, kailangan ko rin magsalita dito dahil kawawa din si Anime kung mabash din siya na ibang tao. Maging patas lang tayo. Sa ganitong issue, dapat maging fair lang tayo sa pagdala and sana ma-resolve ito na maayos at sana po ay isa lang ang susi. Ganong nandiyan na rin kayo, Vera. Tinanggap uli kayo. Ako, pahalagahan nyo lang yung mga tulong. Then siguro sa mga kagwang, ang payo ko rin sa mga kagwang sa atin, tama lang naman yung may mga punchline kung nagbibidyo, di ba? Kasi nakasama na rin ninyo ako. Doon ko nakita. Dati ayaw ko eh. Dati sabi ko, ba't ganun? Singit sila ng singit. Medyo mga usaping naman ang sinisingit nila. Pero naintindihan ko, I understand kung ano ang gamit ng punchline doon sa video ni Mr. Kabisnes kasi iba yung style ng pagbablog ni Mr. Kabisnes at lalong nagpapasarap sa kwento. So, that's good. Pero, kapag off-cam na sana, minsan magbigay din tayo ng reservation at limitation. Iwasan natin yung mga pabiro-biro dahil hindi lahat ng pagkakataon ay kaya natin, kumbaga, sakyan ang mga bero. Minsan, iba po ang atmosphere natin na minsan napipikon din tayo. So, iwasan natin yan. Tandaan ho, hindi po magkakapare-parehas ang ating pananaw, ang ating puso at damdamin dahil magkakaiba-iba tayo. Magkakapatid nga na nagaling sa isang pamilya na po sila. Minsan, hindi pa nagkakaunawaan, dumadating yan sa punto, di po ba? How much more tayo na iba't ibang community ang ating pinanggalingan. So, sana, Vera, andito, hindi naman po ito para sa ikasama mo. I-process mo lang, gawin lang natin, itama kung mayroon man tayong mga magkakamali, wag na nating ulitin, itama natin. And kay Anime siguro, ganun din. Ang mapapayo ko lang kay Anime, wag ka nang maglagay ng missing link. Napadali yung sabi mo, kaya tuloy na misinterpret ka. Pero within my opinion, doon po sa sinabi ni Anime, ako, ang interpretation ko is, wala dong sinabi, na direktang sinabi si Anime, na mula yan kay Mrs. Kabisnes na tamad si Vera. Bago sinabi lang niya na
baka po ang pinapatunguhan dito ay si Mrs. Ka-Business doon sa mga sinabi ni Vera. Okay? Yun ang ano, hindi man niya sinabi na baka, ganun sinabi, pero ang interpretasyon ko, ang basa ko doon sa sinabi, kasi pares kami ng reactors. Tandaan ho, napakahirap po mag-reactors sa totoo lang. Kaya ho, dapat maingat tayo kasi minsan ganyan na, nagkakaano lang, napamamali. Lalo na kung siyempre, ang magsasabi ay nasaktan din siya, dahil nasasaktan siya, makakapagsabi siya ng mga bagay na may emosyon. No? Ang ating lang dito, mga aral na makukuha natin is acceptance. Tanggapin natin kung ano yung mga bagay-bagay na napupuna sa atin para baguhin. Dahil yan po ang magsusulong sa ating pagkatao, sa ating personalidad para lalo tayong maging malakas, lalo tayong umunlad at lalo nating kumbaga magampanan kung ano pang mga gawain at tungkulin natin na kinakaharap doon po sa kinakaaniban nating sirkulo ng pamilya, which is the Ka-Business family. Yun lang po ang para sa akin. Kayo mga idol, paki-comment nga po sa ilalim nang mabasa ko naman. Maraming salamat po sa nanood at nakarating dito sa pinakadulo ng aking reaksyon. Okay? So please do connect Ka-Business Official, Ka-Business Family and Papa Dens. Likewise sa mga idol, ang ating pong mga kagwang at of course taong gala, kasama na po ang ating mga kapwa reactors. Hanggang sa susunod na video, God bless us all mga idol. Mapagpalang araw sa ating lahat.